got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Araw ng luwas ni Pinky, patungong Maynila. Kagagraduate niya lang ng high school. Pumayag siyang tumigil sa bahay ng kanyang ate sa Maynila sa halip na mag-dorm. Bago lumuwas ay nag-celebrate pa si Pinky ng ika-17 birthday niya sa probinsya. Pinadalan siya ng pera ng kanyang ate upang makapaghanda ng marami dahil halos sabay sa kanyang graduation ng birthday. Hindi naging madali kay Pinky ang desisyong mag-aral sa Maynila. May iwan niya ang kanyang mga magulang na medyo may katandaan na at ang kanyang boyfriend. 2 taon na silang mag-on ng boyfriend at nasanay na silang laging kasama ang isa't isa. Dahil sa labis na pagmamahalan ay nagsumpaan pa ang magkasintahan na maghihintay sila sa isa't isa na makatapos at makapagtrabaho, tapos ay magpapakasal na. Ibinigay na rin ni Pinky ang kanyang sarili sa boyfriend. Matagal din bago siya napilit ng boyfriend, pero pinagbigyan niya ito bago siya umalis patungong Maynila. Hindi naging kaaya-aya ang unang karanasan niya sa kamunduhan. Pareho kasi silang inosente at hindi alam ang gagawin. Masyado siyang nasaktan nang pilit na makuha ang kanyang kainosentihan ng boyfriend. Pinahinto ni Pinky ang gustong mangyari ng kanyang boyfriend. Pinasaya niya na lang ito at simula nun ay hindi na nila sinubukan pang gawing mulit yun. Natakot kasi si Pinky dahil sa nasaktan siya. Hindi nasasaktan si Pinky sa pagpapainit sa kanya ng boyfriend. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila hanggang sa marating nila ang kasukdulan. Matapos ang buong araw sa biyahe, nakarating siya sa Maynila. Sinalubong siya ng kanyang ate at ng asawa nito. Kakakasal lamang ng kanyang ate noong 1 taon. 21 anyos ang ate niya at mas matanda ng 2 taon ang asawa nitong si Mike. Noon lang unang na-meet ni Pinky ang asawa ng kanyang ate. Hindi kasi siya nakasama sa kasal nito sa Maynila. Unang gabi niya sa bahay ng kanyang ate, nakahiga siya sa kanyang kama at hindi dalawin ng antok. Mukhang namamahay siya at naninibago sa bagong paligid. Medyo dinadalaw-dalaw na siya ng antok nang may naulinigan siyang ingay. Poses ng kanyang ate at bayaw na nasa kabilang kwarto at nakinig siyang mabuti. Unti-unting luminaw sa kanya ang naririnig. Ingay ng kanyang ate na pilit pinipigilan. Alam na ni Pinky ang sanhi ng ingay na yun. Nagniniig ang ate at bayaw niya. Napaisip tuloy si Pinky. Hindi kaya alam ng kanyang ate na dinig sa kwarto niya ang ginagawa nila. Pumikit na lamang siya at nagtakip ng unan sa muka upang hindi sila madinig. Hindi naging sapat yun para wala siyang marinig. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang ginagawa. Medyo nag-iinit na rin siya sa naririnig at nai-imagine kung ano ang ginagawa ng dalawa. Nanuyo na ang kanyang lalamunan, kaya't nagdesisyon siyang kumuha ng maiinom na tubig. Nang pabalik na siya sa kanyang kwarto, napansin ni Pinky na medyo nakaawang ang pinto ng kanyang ate. Kitang-kita niya ang kama ng mag-asawa. Sa kama ay nakahiga magkatabi ang dalawa. Tapos na sa kanilang ginagawa. Nakapikit ang kanyang ate, mukhang napagod dahil sa kanilang ginawa. Walang ano-ano ay tumayo si Mike. Kitang-kita ni Pinky ang kahubadan ni Mike at napasinghap siya. Sapat na yon para mapatingin si Mike sa pintuan. Kinakabahang napapikit si Pinky na baka makita siya ng kanyang bayaw. Dahil sa madilim sa labas ng kwarto ay naging kampante siya na hindi siya makikita nito. Nagpatuloy siya sa pagmamanman. Naglilinis ng katawan si Mike. Hindi makapaniwala si Pinky sa kanya nakikita.
Napaka-gifted ng kanyang bayaw. Kahit katatapos lang ng mainit na sandali nila ng kanyang ate, malayong malayo sa kanyang boyfriend, inisip niya tuloy kung paano nasisiyahan ng kanyang ate, samantalang siya ay nasaktan nang subukan nila ng kanyang boyfriend na magniig. Hindi pa rin nawala ang pag-iinit ng kanyang katawan. Bumaba ang kanyang kamay sa kanyang sarili at hinaplos yun. Handang-handa na siya pagbalik sa kama ni Mike, pero bago ito muling nahiga ay parang nakita niya na tumingin sa may pinto at ngumiti. Agad nagbalik si Pinky sa kanyang kwarto at pinagpatuloy ang pagpapasaya sa kanyang sarili. Ini-imagine niya ang kanyang nakita, ang kanyang bayaw na sobrang gifted. Hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Lumipas ang ilang linggo, halos gabi-gabi ay naririnig niya ang dalawa. Isang gabi ay umuwing lasing ang dalawa galing sa isang party. Sobrang lasing ng kanyang ate at nawalan na ito ng malay. Tinulungan pa ni Pinky si Mike sa pamamagitan ng paghawak sa pinto habang buhat-buhat nito ang ate niya at inihiga sa kama. Pumasok na rin si Pinky sa kanyang kwarto at nakiramdam. Siguro wala siyang maririnig na ingay ngayong gabi dahil sa kalagayan ng dalawa. Nakatulog na siya nang bigla siyang maalimpungatan. May nagbubukas ng kanyang pinto. Nakadapa siyang nakatulog at hindi pa rin bumabalikwas. Nagkunwari siyang tulog. Lumapit ang taong nagbukas ng pinto sa kanyang kama. Naamoy niya ang alkohol at cologne ni Mike, ang kanyang bayaw. Kinabahan siya. Hindi niya alam kung bakit nandito sa kwarto niya ang kanyang bayaw. Alam niyang tinititigan siya nito. Nagpatuloy siya sa pagkukunwaring tulog dahil sa takot. Unti-unting hinila ng kanyang bayaw ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Isang mahabang t-shirt na pantulog lamang at panloob na pambaba ang kanyang suot. Sigurado siyang lumantad ang kanyang binti at hita sa kanyang bayaw, ngunit hindi siya gumagalaw sa takot. Naramdaman niya, itinaas ang kanyang damit na suot. Hindi nagtagal ay meron ng kamay sa kanyang pangupo. Hinahaplos yun, dahan-dahan, wari ayaw siyang magising. Isa pang kamay ang lumapat sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang bayaw. Dahan-dahan siya nitong pinag-iinit. Patuloy lang siya sa pagkukunwaring tulog. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Ayaw ng isip niya dahil alam niyang mali ang ginagawa ng kanyang bayaw, pero iba ang dikta ng kanyang katawan. Nagumpisa siyang makaramdam ng pag-iinit ng katawan at naramdaman yun ni Mike. Pinagbuti pa nito ang ginagawang pagpapainit sa kanya. Pigil na pigil naman ang makalika ng ingay si Pinky at hindi na nga napigilan ni Pinky ang makalika ng ingay nang marating nito ang rurok ng kasiyahan. Hindi pa rin siya dumidilat. Ayaw niyang matapos ang ginagawa ng kanyang bayaw. Biglang may kumalabog sa kabilang kwarto. Sapat na yon upang biglang tumayo ang kanyang bayaw at patakbong lumabas. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Noon lang binuksan ni Pinky ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Nagdesisyon na lamang siyang kalimutan yon at huwag sabihin sa kanyang ate. Alam niya kasi ay nakainom rin ang kanyang bayaw at siguradong hindi na to mauulit pa. Ligid sa kaalaman ni Pinky ay hindi lasing si Mike. Sadyang mahilig lang ang kanyang bayaw at sinamantala nito ang pagkakataon na tulog ang asawa. Kinabukasan,
Sabay-sabay silang tatlong nag-agahan. Habang kumakain, ay napansin ni Pinky ay panay sulyap sa kanya ni Mike. Mukhang sinisigurong wala siyang alam sa nangyari kagabi. Lumipas ang mga araw. Hindi na siya muli pang binalikan ng kanyang bayaw. Ang hindi niya maintindihan ay sa tuwing maaalala niya ang ginawa sa kanya ni Mike, nagiinit ang kanyang pakiramdam sa halip na magalit. Tuwing gabi na nadidinig niya ang mag-asawa ay sinasabayan niya to. Panay ang pagpapasaya niya sa kanyang sarili habang ini-imagine na si Mike ang gumagawa nito. Isang araw ay naisipan nilang mag-overnight sa isang resort hotel. Excited si Pinky dahil ngayon lang siya makakatigil sa isang hotel. Pagdating nila sa hotel, nalaman nilang iisa na lamang ang available na room. Kinabukasan pa nagkakaroon ng extra room. Dahil sa malayo ang biyahe at maganda ang resort, nagdesisyon na lamang silang kunin na nag-iisang kwarto para sa gabing iyon. Kailangan nilang mag-share muna bago sila magkaroon ng isang sarili pang room kinabukasan. Malaki ang kwarto at may dalawang queen size bed na pinaghiwalay ng isang bedside table. Katapos nilang maitabi ang mga gamit, agad silang nagbihis para mag-swimming. Exclusive ang resort at kailangang nakasuot ng pampapaligo. Alam iyon ng ate ni Pinky, kaya nagdala ito ng pinagkalitang pampaligo para kay Pinky. Hindi sanay si Pinky sa ganong kasuotan, kaya hiyang-haya siyang lumabas pagkabihis. Pumasok na si Mike upang magpalit ng kanyang pampaligo. Hindi maiwasang hindi mapatingin si Pinky sa pinakaiingatan ng bayaw. Napansin din ni Mike yun at lihim siyang napangiti. Unti-unti niyang tinutukso ang hipag. Pagdating sa pool ay medyo tahimik pa sila, pero hindi nagtagal, nagharutan silang tatlo. Panay ang tilamsik ng tubig sa ginagawa nilang paglalaro. Pinagtulungan nila ng kanyang ate si Mike na hindi naman nagpatalo. Binuhat nito ang asawa at inihagis sa tubig. Ganon din ang ginawa nito kay Pinky, pero kakaiba ang ginawa niyang pagbuhat. Hinawakan niya si Pinky sa likod at pasimpleng hinaplos nito ang iniingatan nitong kayamanan bago inihagis. Agad napansin ni Pinky ang panakaw na paghaplos sa kanya ng bayaw, pero nagpatuloy sila sa paglalaro. Ilang ulit pang binuhat at hinagis ni Mike ang magkapatid. Alam ni Pinky kung saan mapupunta ang kamay ni Mike pag siya ang bubuhatin. Nakahanda na siya at nag-e-enjoy na rin siya sa ginagawa nito sa kanya. Sa huling buhat sa kanya, ramdam na niya ang ginagawang paghaplos nito sa kanya bago siya hinagis. Matapos mag-swimming, pagod na silang lahat, kaya't nagpasya na silang bumalik sa room at kumain. Pinakiramdaman pa rin ni Pinky si Mike. Ilang beses pa rin siya nitong hinipuan at nag-i-enjoy siya sa ganito. Sabay-sabay silang natulog kinagabihan. Naalimpungatan si Pinky sa mga kaluskos. Unti-unti niyang binuksan ang mata upang tignan ang pinanggagalingan ng ingay. Nakaharap siya sa kama ng dalawa. Patay na ang ilaw, pero maliwanag pa rin niyang nakikita ang kama ng mag-asawa dahil sa liwanag mula sa bintana. Naghahalikan ng mag-asawa. Kitang-kita niya kung paano haplusin ni Mike ang katawan ng kanyang ate. Mike, wag. Baka magising si Pinky. Narinig niyang sabi ng kanyang ate. Bukas na lang, pag nasolo natin. Dagdag pa nito.
Sandali lang naman to. Pigilan mo na lang, huwag makalika ng ingay. Sagot ni Mike. Wala na makakapigil pa sa kanya. Sobrang pagnanasa na ang nararamdaman niya. Kung kaya't naganap ang pagniniig ng mag-asawa. Naalala ni Pinky ang kasintahan at ang mga ginawa nila noon. Hindi niya namalayan na nahaplos niya na rin ang kanyang sarili. Kitang-kita niya kung paano magtampisaw sa kasiyahan ang mag-asawa. Enjoy na enjoy ang dalawa. Tama na at baka magising na talaga ang kapatid ko, sabi ng kanyang ate. Pero parang walang naririnig si Mike, kaya't patuloy sa ginawang pag-angkin sa kanyang ate. Malapit na niyang marating ang rurok ng kasiyahan, kaya't napapikit siya at nakalika ng mahinang ingay din. Nadinig iyon ni Mike at napatingin sa kama ni Pinky. Kitang-kita niya ang panginginig ng katawan nito, nakatingala at nakapikit habang patuloy sa pagpapasaya sa kanyang sarili. Sa pagdilat ng mga mata ni Pinky ay nagulat siya nang makitang nakatingin sa kanya ang bayaw, nakangiti, tuloy sa pag-angkin sa kanyang ate hanggang narating nga nito ang rurok ng kasiyahan. Loko ka ha? Paano ko napasigaw ako at nagising si Pinky? Sabi ng kanyang ate. Hinalikan ni Mike ang asawa bago sumagot. Huwag kang mag-alala. Tapos naman na at hindi nagising si Pinky. Nag-enjoy ka rin naman, hindi ba? Dagdag pa nito. Kurot na lang ang naisagot ng ate ni Pinky sa asawa habang tatawa-tawa. Nahiga na silang dalawa at gumawa na ng tulog.